Marshall Peak, Kabanata 4205. Nagpapanggap na mangmang. Hindi nakakagulat na si Gu Jixen at ang iba pang Deacon Hall Masters ay napatay sa isang iglap. May 6th grade Heaven Opening Realm pala ang kabilang partido. Sinong low grade Heaven Opening Realm ang makakalaban sa napakalakas na puwersa? Gayunpaman, kahit na nahulaan nila na si Gu Jixen at ang iba pa ay namatay sa kamay ng magandang babaeng ito, ang Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent ay hindi nang ahas na magtanim ng anumang sama ng loob o paghihiganti. Sa buong Pure Swan Field, mayroon lamang isang 6th grade Heaven Opening Realm. Ang matandang Pavilion Master ng Pure Swan Pavilion ay pinigilan ang Pure Swan Field ng mag-isa sa loob ng libu-libong taon. Siya ang pinuno ng purong Swan Field, at walang nang ahas na suwayan siya. Makikita kung gaano kalupit ang isang 6th grade Heaven Opening Realm. Kahit na talagang humingi sila ng tulong sa Graceful Grace Pavilion, malamang na hindi sila nasangkot sa gulo na ito. Ang matandang Pavilion Master ay wala ng mahabang buhay na natitira, kaya paano niya masasaktan ang isa pang 6th grade Heaven Opening Realm para sa kapakanan ng Great Blood Continent? Puno ng pait ang bibig ni Yun Xinghua habang nakatingin sa binata sa harap ng babae. Bagamat hindi halata ang aura ng binata, halatang galing siya sa Emperor Realm, ngunit hindi nang ahas si Yun Xinghua na maliitin siya kahit kaunti. Sa halip, mas naging marangal ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil ang posisyon na kinatatayuan ng binatang ito ay isang hakbang sa unahan ng 6th grade Heaven Opening Realm na babae. Ano ang ibig sabihin nito? Walang alinlangang nangangahulugan ito na ang pagkakakilanlan ng binata ay mas marangal pa kaysa sa babaeng iyon. Masasabi pa nga na ang babaeng 6th grade Heaven Opening Realm ay tagasunod lang niya. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at mahinang naramdaman ni Yun Xinghua na sa pagkakataong ito ay tila nagdulot siya ng hindi kapani-paniwalang pag-iral. Pinipigilan ang pagpintig sa kanyang puso, magalang na itinago ni Yun Xinghua ang kanyang mga kamao at sinabi sa malalim na boses. Binabati kayong dalawa ni Yun Xinghua ng Great Blood Continent. Maaari ko bang tanungin kung paano ko kayo haharapin? Walang ekspresyon si Yang Kai at hindi umimik. Ngumiti si Yuhi at sinabing, ang aking Young Master ay ang Master ng Voidland, ang Void True Monarch. Ang isang Emperor Realm Master lamang ay malinaw na hindi kwalipikadong tawaging True Monarch, ngunit walang sino mang naruroon ang nakadama na may mali dito. Bahagyang sumimangot si Yun Xinghua, puno ng pagdududa ang kanyang puso. Ang Voidland na ito ay malinaw na isang 2nd grade force, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Nag-aalangan, sinabi niya, kaya si True Monarch, Master. Hindi ko alam na ang True Monarch ay pinalamutian ng aking Great Blood Continent sa iyong presensya. Patawarin mo sana kami sa hindi paglabas para batiin ka, ngunit may hindi pagkakaunawaan ba? Bakit ang True Monarch ba ay nagbabanggaan sa pagbuo ng aking Great Blood Continent? Sinaktan ba ng aking Great Blood Continent ang True Monarch? Hindi pa siya naging ganoon kakumbabo sa harap ng isang tao mula sa Emperor Realm. Sa kasamaang palad, hindi kasing laki ng kanyang mga kamao, kaya't may baba lamang niya ang sarili. Nakangiti pa rin si Yuhi na parang bulaklak, ngunit ang ngiting iyon ay sobrang nakakatakot sa mga mata ng mga Heaven Opening Realm Masters ng Great Blood Continent. Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng iyong Great Blood Continent? Bakit mo itatanong kung alam mo na ang sagot? Mahirap ang ekspresyon ni Yun Xinghua habang pinipilit niyang ngumiti at sinabing, Madam, pakisabi sa akin. Sa lahat ng oras na ito ay nag-iisa ako at kalalabas lang ilang araw na ang nakalipas. Wala akong gaanong alam sa labas ng mundo. Sigurado ka ba? Tiningnan siya ni Yuhi ng makahulugan, ang kanyang tono ay maluwag. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, naramdaman ni Yun Xinghua na siya ay tinatitigan ng isang sinaunang vicious beast, na para bang maaari siyang mamatay anumang oras. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at pababa sa kanyang pisngi. Sa ilalim ng presyon ng bundok, tumakbo ang kanyang isipan habang nag-iisip ng paraan para maresolba ang krisis na nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, ang mukhang iskolar na Heaven Opening Realm Master ay humakbang at sinabi sa isang boses na hindi masyadong malakas o masyadong mahina. Head Chief, natatakot ako na ang usapin ngayon ay may kaugnayan kay Elder Gu Jixen. Anong ibig mong sabihin? Nagkunwaring walang alam si Yun Xinghua at naghihinala siyang tumingin. Sinabi ng iskolar. Mukhang narinig ko na ang boses ni Go Miao mula sa lotus na iyon, at si Go Miao ay isa sa mga disipulo ni Elder Go. Siya rin ay anak ng isang great commander ng Crimson Star na tinatawag na Go Zian. Noon, ipinadala ni Commander Go Zian si Go Miao sa aking Great Blood Continent para maging alagad ni Elder Go na linangin. Ilang araw na ang nakalipas, dumating si Commander Go sa aking Great Blood Continent at gustong kunin si Go Miao.
Tumanggi si Elder Gu at nag-inuman pa nga silang dalawa at nag-usap ng masaya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon, ngunit dahil nandito si Go Miao ngayon, tiyak na may kaugnayan ang usapin ngayon sa nangyari noon. Mayroon bang ganoon? Sumimangot si Yun Xinghua at tumingin sa paligid, sumisigaw. Nasaan si Elder Gu? Halika at magsalita, sinabi ng iskolar. Head Chief, si Elder Gu ay patay na. Ang kanyang soul lamp ay biglang namatay. I-report ko na sana ang bagay na ito ngunit wala akong oras. Ano? Nagulat si Yun Xinghua. Patay na si Elder Gu. Hindi lang si Elder Gu, kundi ang soul lamp ng iba pang Deacon Hall Masters ay napatay din. Biglang namutla ang mukha ni Yun Xinghua habang siya ay nananangis. Paano ito nangyari? Pagkatapos ng ilang sandali ng kalungkutan, tumangala siya kina Yuhi at Yang Kai at nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung nandito kayong dalawa dahil sa Elder Gu Jixen ng aking Great Blood Continent? Kung gayon, natatakot ako na madidismaya kayong dalawa. Hindi namin alam kung sino ang pumatay kay Elder Gu, pero ngayon pati ang soul lamp niya ay napatay na. Pinatay ko siya, mahinang sabi ni Yuhi. Tinitigan ni Yun Xinghua si Yuhi na hindi makapaniwala. Bakit pinatay ni Master ang Elder ng aking Great Blood Continent? Sinaktan ka ba ni Elder Gu sa anumang paraan? Matagal siyang tiningnan ni Yuhi ng malalim bago dahan-daang umiling at tumingin kay Yang Kai. Young Master, hinaplos ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabing. Narinig ko na ang head chief ng Great Blood Continent ay pinigilan ng Pure Grace Pavilion at kailangang tiisin ang kahihiyan. Akala ko na ang head chief Great Blood Continent ay isang taong nakakaalam kung kailan dapat sumuko at kung kailan hindi dapat gawing makamit ang magagandang bagay sa hinaharap, ngunit ngayon tila siya ay isang artista lamang. Galit na sinabi ni Yun Xinghua. Bakit sinasabi iyon ng True Monarch? Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai. Head chief, hindi mo ba naisip na masyadong malamaya ang pagganap mo? Sino ang maloloko mo? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo na hindi lang ninakaw ni Gu Jixen ang dalawang set ng 4th grade resources na ibinigay ni Commander Go sa kanyang anak na babae, ngunit pinilit din siyang pinuhin ang dalawang 2nd grade resources, pinutol ang kanyang landas at pinipigilan ang mga problema sa hinaharap. Na si Gu Jixen ay nakipagsabuatan sa Pure Grace Pavilion at Zhou Yiying upang patayin si Commander Go at ang kanyang anak na babae. Gusto mo bang sabihin sa akin na wala kang alam tungkol dito at ang lahat ng ito ay ginawa ni Gu Jixen lamang? Dalawang set ng 4th grade resources. Nagulat si Yun Xinghua. Binigyan ako ni Elder Gu ng dalawang set ng 4th grade resources para tulungan akong maglinang sa pag-iisa. Maaaring ang dalawang set ng resources na iyon ay kay Go Miao. Sa pagsasalita tungkol dito, si Yun Xinghua ay naiinis. Tanga talaga, bilang Elder ng Great Blood Continent, paano niya nakawin ang mga mapagkukunan ng sarili niyang mga disipulo? Ang ganoong mga aksyon, hindi siya karapat-dapat na maging master. Tumanggo si Yang Kai at pinuri. Nakakamangha ang pagganap ni Head Chief, hinahangaan ko ito. Seryosong sinabi ni Yun Xinghua. Hindi naintindihan ng True Monarch, wala talaga akong alam tungkol dito, kung alam ko lang. Hindi na hinintay na matapos siyang magsalita, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol siya, bahagyang yumuko habang nakatitig kay Yun Xinghua ng may pagkukunwari. Dahil ang haring ito ay pumunta rito, sa palagay mo ba ay pumunta ako rito para makipagtalo sa iyo? Alam mo man ang bagay na ito o hindi, ang mga tao ng iyong Great Blood Continent ang kinuha ito sa pamamagitan ng puwersa. Si Commander Go ay nasugatan din ng mga tao ng iyong Great Blood Continent. Kung hindi dahil sa aking napapanahong pagliligtas, si Commander Go ba at ang kanyang anak ay mabubuhay pa ba? Si Commander Go ay mula sa Voidland, paanong ang mga basurang tulad mo ay mambubuli sa mga tao ng Voidland? Nang matapos siyang magsalita, sumigaw si Yuhi at nakipagkamay sa kanya, ipinadala ang mabangong caltrop. Habang umiikot ito, naging drill ang caltrop at bumagsak sa light barrier ng Great Blood Continent. Ang liwanag na hadlang ay biglang bumagsak, nahamarang sa nakakatakot na pag-atake na ito, ngunit ang caltrop ay patuloy na umiikot at nag-drill dito. Kasabay nito, ang higanteng bulaklak ng lotus ay biglang nawasak at ang mga talulot ay lumipad na parang matalim na talam, na pinuputol sa array ng Great Blood Continent. Hindi lang iyon, itinaas din ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Pagbukas ng lang, ang makikinang na sinag ng Yuan Magnetic Divine ay tumalsik at sumugod patungo sa array ng Great Blood Continent. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga dagandong, ang Great Blood Continent ay yumanig, at ang Heaven and Earth Spirit Chi ay naging lubhang magulo. Nang makita ito ng maraming Heaven Opening Masters, namula ang kanilang mga mukha at lahat sila ay tumingin kay Yun Xinghua. Sa sandaling umatake si Yang Kai at ang iba pa, muling ipinatawag ni Yun Xinghua ang Great Formation Jade Pendant upang kontrolin ang array ng Great Blood Continent,
ngunit sa kanyang pangunawa, ang array ng kanyang Great Blood Continent ay bumagsak sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng paglubog ng kanyang puso hanggang sa ibaba. Ang Great Blood Continent ay isang third-grade force lamang, kaya kahit na mayroon itong Great Blood Continent, hindi ito maituturing na masyadong malakas. Kung mayroon lamang isang 5th grade Heaven Opening Master, ang array ng Great Blood Continent ay maaaring makalaban. Ngunit si Yuhi ay isang 6th grade Heaven Opening Master, kaya paano ito mahahadlangan ng array ng Great Blood Continent? Hindi pa banggitin na kinokontrol nilang Qingshan at ng iba pa ang Falling Lotus, habang kinokontrol ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light para tumulong. Sa ganoong kabangas na pag-atake, malamang naaabutin ng wala pang isang oras para tuluyang bumagsak ang array ng Great Blood Continent. Sa oras na iyon, kahit na ang Great Blood Continent ay may dagat ng mga tao, hindi nila mapipigilan ang pagpatay sa isang 6th grade Heaven Opening Master. True Monarch, mangyaring tumigil ka na. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Napasigaw si Yon Xinghua sa gulat, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Si Yang Kai, gayunpaman, ay nanatiling hindi natinag. Sa halip, mas na-activate niya ang Yuan Magnetic Divine Light. Kahit na ang Yuan Magnetic Divine Light ay isang 6th grade Heaven Opening Master Strength, mayroon lamang itong isang attribute, kaya ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi may kukumpara kay Yuhi, na isang tunay na 6th grade Heaven Opening Master. Pagkatapos ng lahat, ginamit ng Heaven Opening Master ang kapangyarihan ng mundo. Ang Yin, Yang, at ang 5 elements ay nagkontra sa isa't isa sa walang katapusang ikot. Gayunpaman, kumpara sa kanyang sariling lakas sa Emperor Realm, ang Yuan Magnetic Divine Light ay mas makapangyarihan. Nang makitang hindi siya pinansin ni Yang Kai, muling sumigaw si Yon Xinghua. Ang Great Blood Continent ay handang bumawi sa mga pagkalugi ng True Monarch. Mangyaring magpakita ng awa, ngumisi si Yang Kai. Natatakot akong huli na para sabihin ito ngayon. Kung inalis ni Yon Xinghua ang array ng Great Blood Continent sa simula at maayos na humingi ng tawad, maaaring hindi naging malupit si Yang Kai. Kung tutusin, kung hindi man laban ang kabilang partido, hindi maganda na gumawa siya ng hakbang. Ang pangunahing salarin, si Gu Jixen, ay patay na. Kahit na alam na ni Yon Xinghua noon pa man, hindi siya ang utak. Ngunit paano papayagan ni Yang Kai na mangyari ito, sa pag-aakalang ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay napakahusay na kaya niyang bultuhan ang kanyang paraan. Nang makita ang determinasyon ni Yang Kai, ang mukha ni Yon Xinghua ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Desperado lang niyang hikayatin ang kapangyarihan ng Grand Array na lumaban. Gayunpaman, alam din niya na ito ay katulad ng pag-inom ng lason para mapawi ang uhaw. Umaasa sa malaking array ng Great Blood Continent, imposibleng pigilan ang halimaw na ito sa harap niya. Pero kung hindi man lang siya lumaban, baka natatapakan siya. Paglingon niya sa paligid, nakita niya na ang low-grade Heaven Opening Realm ng sarili niyang angkan ay pawang nalulungkot, ang kanilang mga mukha ay mapula. Maraming mga alagad din ang nanginginig, na wala nang dapat gawin. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, alam niyang hindi na makakatakas ang Great Blood Continent sa pagkakataong ito. Nais niyang makuha niya ang patay na si Gu Jixen at hagupitin ang kanyang bangkay. Martial Peak, Kabanata 4206. Hindi matatakasan ang pagdurusa. Kotse. Maririnig ang tunog ng isang bagay na nabasag. Sa ilalim ng panggigipit ni na Yuhi, Yang Kai, at Lang Qingshan, sa loob ng wala pang oras ng insenso, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa buong proteksyon ng Great Blood Continent. Bagamat sinubukan ni Yon Xinghua ang lahat ng kanyang makakaya na ipatawag ang kanyang sariling lakas at i-activate ang kapangyarihan ng Grand Formation, nahihirapan lang siya ng husto. Hanggang sa isang tiyak na sandali, na sinamahan ng isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya, ang array ay biglang gumuho. Si Yon Xinghua ay dumura ng isang subo ng dugo na parang tinamaan ng kidlat, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Isang invisible pressure ang biglang kumalat at bumalot sa buong Great Blood Continent. Napakabigat ng pressure na ito na parabang 1,000 mundo ang idiniin sa ulo ng lahat, na nagpapahirap sa kanila na huminga at mawalan ng pag-asa. Ito ang pressure ng isang 6th grade Heaven Opening Realm. Maraming Heaven Opening Realm sa Great Blood Continent, ngunit lahat sila ay parang mga pugo na hindi pa nakakagawa ng kanilang mga pugad sa taglamig, nanginginig sa takot habang tinitingala ang kaakit-akit na babae sa kalangitan, hindi nangangahas na ipakita ang kaunting pagtutol, pabayaan ang lakas ng loob na lumaban. Dumating si Yang Kai sa harap ni Yon Xinghua sa isang iglap at sinipa siya sa lupa. Sa pagtapak sa kanyang dibdib, itinutok niya ang Blue Dragon Spear sa kanyang noo at malamig na sinabi. Magsalita ka, paano mo gustong mamatay? Tinitigan ni Yon Xinghua si Yang Kai, ang kanyang bibig ay puno ng dugo at kahihiyan.
Sa kanyang 4th grade Heaven Opening Realm Strength, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang taong ito mula sa Emperor Realm sa kanyang harapan, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit kaunting hakbang dahil ang aura ng babae ay mahigpit na nakalock sa kanya, ang kanyang magagandang mata ay napuno ng malamig na liwanag. Sa sandaling gumawa siya ng kaunting hakbang, tiyak na aatake siya tulad ng isang bagyo. Marahil ay papatayin siya sa lugar bago pa man siya makakilos. Sa makatuwid, kahit na siya ay nalulumbay, si Yun Xinghua ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit kaunting hakbang. Pinigilan ang ayaw sa kanyang puso, inamin niya ang pagkatalo at sinabi, "True Monarch, mangyaring iligtas ang aking buhay." Ang Great Blood Continent ay handang humingi ng tawad. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Malamig at walang pakialam ang mukha ni Yang Kai. Dumating ang haring ito ngayon upang humingi ng hustisya para sa mga tao sa Great Voidland at ipaalam sa 3,000 mundo na walang sino man ang maaaring mang-aapi sa mga tao sa Great Voidland. Bilis na pumili ng paraan upang mamatay ka at ang haring ito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng isang buo na bangkay. Nadurog ang puso ni Yun Xinghua. Hindi niya akalain na si Yang Kai ay magiging determinado, hindi siya bibigyan ng kahit anong mukha. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yuhi, at sinabi niya, "Young Master, gising na si Commander Go." Oh, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa Fallen Lotus. Bumulwak ang kanyang divine sense, at sa katunayan, naramdaman niyang nagising na si Go Ziyan. Sa sandaling ito, hakbang-hakbang na lumabas si Go Ziyan sa Falling Lotus Flower kasama ang suporta ni Go Miao. Pagtingin sa paligid, nagulat siya nang makitang si Yun Xinghua ay inaapakan ni Yang Kai, hindi makagalaw. Marami sa mga master ng Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent ang nakatayo ng matigas sa kinalalagyan na may mga panik na ekspresyon, na parang may nanglamlam sa kanila. Mayroon ding maraming mga disipulo ng Great Blood Continent na nakahiga na walang malay sa lupa sa malapit. Agad niyang naunawaan na ang kanyang master ay dumating sa Great Blood Continent. Anong isang malupit na paraan ng paggawa ng mga bagay. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Great Blood Continent ay tila walang kapangyarihan na lumaban. Ito ay hindi nakakagulat bagaman. Kasama si Yuhi, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, paano makakalaban ang isang maliit na 3rd class na puwersa tulad ng Great Blood Continent? Hindi pa naghihilom ang mga sugat ni Commander Go, kaya dapat ay nagpapagaling ka na. Bakit ka lumabas? Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Huminga ng malalim si Go Ziyan at sinabing, "Maraming salamat sa pag-aalala ni Master, ngunit ang mga sugat ng hamak na ito ay wala at ganap na gagaling pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Ang hamak na babaeng ito ay may hihilingin kay Master." Lumingon si Yang Kai kay Go Miao at malumanay na tumango. "Ang iyong ama ay naglingkod sa ilalim ko, at bagamat ang kanyang oras ay hindi nagtagal, siya ay lubos na tapat sa haring ito at nakagawa ng malaking kontribusyon. Ikaw ang kanyang nag-iisang anak at ang pinakapinahahalagahan niya sa buhay niya, ang handa niyang ibigay ang kanyang buhay para protektahan. Kung mayroon kang anumang kahilingan, huwag mag-atubiling magsalita. Kung matutulungan ka ng haring ito, hindi siya tatanggi." Nagmamadaling yumoko si Go Miao. Nagpapasalamat si Disciple kay Master, Disciple. Wala nang ibang hiling si Disciple, umaasa lang siya na magiging maluwag si Master at palayain ang Master ng Great Blood Continent at ang iba pang Elder. Sa sandaling sinabi ito, hindi lamang nagpakita ng pagkagulat si Yang Kai, ngunit maging ang mga master ng Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent ay nagulat. Si Yun Xinghua, na tinatapakan ni Yang Kai at hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti, ay may matinding liwanag sa kanyang mga mata. Tila alam ni Go Ziyan na sasabihin ito ng kanyang anak, kaya hindi na siya nagulat at napabuntong hininga na lamang. "Sigurado ka ba?" Diretso ang tingin ni Yang Kai sa mga mata ni Go Miao, na para bang gusto niyang makita ang kaibuturan ng kanyang puso. "Ninakaw ni Gu Jixen ang iyong mga mapagkukunan at pinilit kang i-condense ang 2nd grade True Chi, na sinira ang iyong kinabukasan. Bago ito, pinangunahan pa niya mga taong pumatay sa iyo at sa iyong ama, halos patayin ka at ang iyong ama. Kung ang haring ito ay hindi dumating sa tamang oras, paano ka at ang iyong ama ay nabubuhay pa?" Itong Yun Xinghua, bilang head chief ng Great Blood Continent, hindi lamang protektahan at alagaan ka, pinahintulutan pa niya si Gu Jixen na gumawa ng pagpatay. Dumating ang haring ito upang hatulan siya, ngunit gumawa siya ng isang aksyon. Napakasamang tao, sigurado ka bang gusto mo akong magpakita ng awa?" Ibinaba ni Go Miao ang kanyang ulo at sinabing, "Mas, ninakaw ni Gu Jixen ang aking mga mapagkukunan at sinira ang aking kinabukasan. Natural na galit ako sa kanya, at ang kanyang pagkamatay ay hindi dapat pagsisihan. Para sabihin kay Master ang totoo,
Maraming beses kong pinag-isipan bago ang araw na iyon. Maghihiganti ako at papatayin siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ngunit nang dumating talaga ang araw na iyon, hindi alam ni Disipolo kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkailang at kalungkutan. Habang nagsasalita siya, namumula ang mga mata ni Go Miao at tumulo ang mga luha mula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Marahang tinapik ni Go Ziyan ang kanyang balikat at hinayla siya sa kanyang yakap. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap, malabong nakikita ang mga contradiction sa puso ni Go Miao. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, masasabing siya ay pinalaki ni Gu Jixen. Noong bata pa siya, ipinadala siya ni Go Ziyan sa Great Blood Continent. Nawalan siya ng ina noong bata pa siya, at nahiwalay siya sa kanyang ama. Ang batang babae ay nagpupumilit na mabuhay. Para sa kanya, si Gu Jixen ang pinakamalapit na tao bukod sa kanyang ama. Ang pinakamalapit na taong ito ay nagplano laban sa kanya sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, na naging sanhi ng kanyang pag-condense ng second grade true chi na may fourth grade true chi. Kinamumuhian at isinumpa ni Go Miao sa kanyang puso, ngunit kahit na ang pinakadakilang puot ay hindi maaaring pagtakpan ang kabaitan ng pagpapalaki sa kanya at pag-aalaga sa kanya. Ang salungatan sa pagitan ng kabaitan at puot ay nagdulot ng mga alon sa kanyang puso, at natural na hindi siya komportable. Kung ito ay isang taong may kaunting konsensya, hindi nila kakayanin na makita ang pamilya ng Great Blood Continent na nawasak. Pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, sinabi ni Go Miao. Ngayong patay na ang pangunahing salarin at ligtas na kami ni Ama, nakikiusap si Disciple sa Master na magpakita ng awa. Dito na nagtatapos ang usapin. Ang Great Blood Continent na ito ay ang lugar kung saan siya lumaki, kaya maaari itong ituring na isa pang tahanan para sa kanya. Sa ilalim ng masasamang kapaligiran na ito, nandoon pa rin ang mga Marshall brothers at sisters na nakalakihan niya. Kung patayin ni Yang Kai ang lahat ng mga master ng Heaven Opening Realm na ito, saan pupunta ang mga brother at senior sister na iyon? Matapos marinig ang kanyang mga salita, marami sa mga master ng Heaven Opening Realm mula sa Great Blood Continent ang nagpakita ng kahihiyan, habang si Yun Xinghua ay puno ng pasasalamat. Akala niya noon ay tiyak na mamamatay siya, ngunit sinong mag-aakala na may pagkakataon pa siyang mabuhay. Tumingin si Yang Kai kay Go Ziyan at nagtanong. Si Commander Go ba ay may parehong pag-iisip? Sinabi ni Go Ziyan. Dahil si Disciple ay muling nakasama ng aking anak, wala na akong ibang kahilingan. Naiintindihan. Tumanggo si Yang Kai at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan si Yun Xinghua, para lamang makita itong nakatingin sa kanya na may nagmamakaawang ekspresyon. Nang magtama ang kanilang mga mata ay tila pilit niyang pinipigilan ang isang ngiti, ngunit ang kanyang mukha ay naninigas at ang kanyang ngiti ay mas pangit kaysa kung siya ay umiiyak. Kalimutan mo na, kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Wala akong anumang layuning patayan na natitira sa inyong mag-ama, kaya't ililigtas ko ang kanilang buhay ngayon. Sa sunod-sunod na pagbuga, ang mga master ng Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent ay naramdaman na parang isang malaking bato ang naalis sa kanilang mga puso. Nang magkatinginan, nakita nilang basang-basa na ang mga mukha nila at mapait na ngumiti. Tunay na hindi kanais-nais ang pakiramdam ng pagtagal sa harap ng mga pintuan ng impyerno. Seng. Ang Black Dragon Spear ay dumaan sa pisngi ni Yun Xinghua at tumusok sa lupa sa tabi ng kanyang tainga. Yumuko si Yang Kai at madilim na sinabi. Magpasalamat ka sa pagtanggap ng isang napakabait na disipulo. Oo, oo, oo. Paulit-ulit na tumanggo si Yun Xinghua. Hinding-hindi makakalimutan ng aking Great Blood Continent ang biyayang negal iligtas buhay ni Go Miao. Nagpatuloy si Yang Kai. Gayunpaman, maiiwasan mo ang parusang kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Kinuha niya ang Loyalty and Righteousness Manual, binaliktad niya ang 3 pahina at malamig na sinabi. Ilabas mo ang iyong Essence Blood at iwanan ang iyong pangalan at aura dito. Ang Loyalty and Righteousness Manual ay may kabuuang 9 na pahina. Ang unang pahina ay may pangalan ni Chen Tianfei, ang pangalawang pahina ay may pangalang Heihi, at ang 3 pahina ay orihinal na may pangalan, isa sa mga nasasakupan ni Old Ancestor Moyo. Ginamit ni Yang Kai ang taong iyon para akitin si Old Ancestor Moyo sa isang bitag, ngunit sa kasamaang palad, ang buhay ng taong iyon ay masyadong maikli. Naramdaman ng matandang ninuno na si Moyo na may mali at pinatay siya sa isang hampas ng palad. Naging sanhi ito ng pagkawala ng orihinal na pangalan sa 3 pahina. Nagpapasalamat si Go Miao at hindi nakipagtalo sa mga tao ng Great Blood Continent, ngunit hindi payag si Yang Kai na paalisin sila ng ganoon kadali. Sa ngayon, kulang ang bakante, lalo na ang bilang ng mga master ng Heaven Opening Realm. Napakakaunti, at maraming bagay ang hindi maginhawang harapin. Kung kaya niyang sakupin ang mga master ng Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent, kahit papaano,
may taong mamamahala sa Star City sa Void Territory. Dati, iniisip pa rin niyang hintayin ang grupo nilang Qingshan na umaban sa Heaven Opening Realm bago haharapin ang Star City, ngunit aabutin iyon ng hindi bababa sa ilang taon. Walang alinlangan na malulutas ng mga master ng Heaven Opening Realm ng Great Blood Continent ang agarang problemang ito. Magagawang pangasiwaan ni Yun Xinghua, isang 4th Great Heaven Opening Realm Master, ang Star City at mapanatili ang kaayusan doon. Bagamat hindi alam ni Yun Xinghua kung anong mga misteryo mayroon itong Loyalty and Righteousness Manual, likas niyang naramdaman na hindi ito maganda. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay nasa ilalim ng ambi, at ang aura ng isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master ay patuloy na nakalock sa kanya, kaya paano siya makakalaban? Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, sa ilalim ng pagsupil ng Graceful Grace Territory, siya ay isang tao na maaaring magtiis ng kahihiyan. Naunawaan niya ang prinsipyo ng pagiging sunod Sun Urine, at diretsyong pinalabas ang kanyang Essence Blood, iniwan ang kanyang pangalan at aura sa Loyalty and Righteousness Manual. Sa isang pagsabog ng madugong liwanag, ang tatlong salitang Yun Xinghua ay lumabas sa ikatlong pahina ng Loyalty and Righteousness Manual. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari, napakahusay mo. Ngayon lang niya inilayo ang paa niya sa dibdib niya. Tahimik na naramdaman ni Yun Xinghua saglit, na parabang naunawaan niya ang mga misteryo ng Loyalty and Righteousness Manual. Gaano man kalakas ang alon sa kanyang puso, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pagkadismaya sa ibabaw. Sa halip, ngumiti siya. Binabati ni Yun Xinghua si Master. Sa hinaharap, kung may anumang utos si Master, ang subordinate na ito ay dadaan sa tubig at tatapakan ng apoy ng walang pag-aalinlangan. Sinulyapan siya ni Yang Kai na may pekeng ngiti. Natural, hindi siya maniniwala sa kanya ng ganoon kadali, ngunit hanggat mayroon siyang Loyalty and Righteousness Manual, hindi siya natatakot sa Yun Xinghua na ito na gumawa ng anumang mga alon. Marshall Peak, Kabanata 4207. Nakaligtas sa krisis. Ito ba ang lahat ng mga kayamanan ng Great Blood Continent? Sa pangunahing bulwagan ng Great Blood Continent, si Yang Kai ay nakaupo sa yulunan ng mesa kasama si Yu He na nakatayo sa likuran niya. Sa sandaling ito, may hawak siyang space ring sa kanyang kamay at nakatingin kay Yun Xinghua na nakatayo sa harapan niya na walang imak na ekspresyon. Iniwan ng lalaking ito ang kanyang pangalan sa Loyalty and Righteousness Manual. Anuman ang kanyang pagkatao, siya ay itinuturing na isang miyembro ng Voidland. Ang Great Blood Continent ay matatagpuan sa Pure Grace Territory, na siyang teritoryo ng Pure Grace Pavilion. Kahit na gusto ni Yang Kai na sakupin ang buong Great Blood Continent at gawin itong subordinate sect ng Voidland, wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Isipin mo na lang, kung may manggahas na gawin ito sa Voidland Territory, tiyak na hindi siya papayag. Kung talagang gagawin niya iyon, ang Pure Grace Pavilion ay tiyak na magpapahirap sa kanya. Sa makatuwid, kahit na medyo nag-aatubili siya, maibibigay lamang ni Yang Kai ang Great Blood Continent. Gayunpaman, maaari niyang isuko ang Great Blood Continent, ngunit kailangan niyang isama ang mga tao. Sa ibaba ng Yun Xinghua, ang mahigit 20 Heaven Opening Realm Cultivator at maraming elite na disipulo ng Great Blood Continent ay kailangang lumipat sa Star City sa Voidland Territory. Mula ngayon, aasa sila sa Star City at pamamahalaan ito para sa Voidland. Naniniwala siya na sa isang 4th Grade Heaven Opening Realm Cultivator at ilang 3rd Grade Heaven Opening Realm Cultivator, ang Star City ay dapat na maayos na pamahalaan. Bago umalis, natural na kailangan niyang dalhin ang mga kayamanan ng Great Blood Continent kasama niya. Naisip ni Yang Kai na ang Great Blood Continent ay maaaring napakahirap. Kung hindi, hindi sana tina-target ni Gu Jixen ang kanyang disipulo at inagaw ang dalawang set na 4th grade resources sa mga kamay ni Guo Miao. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na ang isang third-class na puwersa ay maaaring maging mahirap sa lawak na ito. Sa treasury ng Great Blood Continent, wala pang 100,000 Heaven Opening Pills. Ang iba pang cultivation resources na pinagsama-sama ay malamang na nagkakahalaga lamang ng 2 hanggang 300,000 Heaven Opening Pills. Sa madaling salita, ang buong treasury ng Great Blood Continent ay mayroon lamang 400,000 Heaven Opening Pills. Para sa isang tulad ni Yang Kai na madaling gumastos ng milyon-milyon, ang mga bagay na ito ay sadyang hindi kayang tingnan. Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang Great Blood Continent ay hindi masisisi sa pagiging napakahirap. Ito ay dahil sila ay gumawa ng isang kapalaran sa Great Cosmological Realm kaya sila ay nagkaroon ng maraming kapital. Sa Trichilia Cosm na ito, ang isang ordinaryong third-class na puwersa ay hindi magiging masyadong mayaman. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga alagad ay nangangailangan ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan upang linangin.
Kung kunin ang Great Blood Continent bilang isang halimbawa, sa ibaba ng Yun Xinghua, mayroong 20 hanggang 30 heaven opening expert na mga elder, deacon, hall masters, at iba pa. Ang mga taong ito ay kailangang bayaran ng isang tiyak na halaga bawat buwan. Ang pinakamababa ay magiging ilang daan, habang ang maximum ay ilang libo. Ang gagastusin ngayong buwan ay ilang 10,000 heaven opening pills, at hindi pa nito binibilang ang iba pang mga disipulo sa ibaba ng heaven opening realm. Kung ang Great Blood Continent ay ganito, kung gayon ito ay pareho para sa iba pang third grade na puwersa. Noon, upang ipahayag ang kanilang paghingi ng tawad, ang Great Moon Province ay nagbigay lamang kay Yang Kai ng 100,000 opening heaven pills. Isa na itong malaking kawalan. Napakakaunting tao tulad ni Yang Kai, na mayroong daan-daang milyong opening heaven pills. Sabi ni Yun Xinghua na may takot na boses. Sa pagsagot kay Master, ang nasasakupan na ito ay nag-iisa upang makalusot at kumonsumo ng malaking halaga, ang iba pang mga master ng Heaven Opening Realm, na para bang gusto niyang magtipon sila ng ilang mapagkukunan upang mapawi ang galit ni Yang Kai. Kahit na ang maraming Heaven Opening Realm Masters ay labis na nag-aatubili, hindi sila nang ahas na sumuwi at lahat ay nagsimulang kumilos. Makakapagpahinga kayong lahat, iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at inihagis ang space ring sa kanyang kamay kay Yun Xinghua. Nalilitong tanong ni Yun Xinghua. Master, kinuha ni Yang Kai ang tasa sa tabi niya at humigop ng tsaa, dahan-daang sinabing. Ito ay pag-aari ng iyong Great Blood Continent, kaya ikaw na ang bahala dito. Ang haring ito ay hindi masyadong sakam para kunin ang iyong mga gamit. Namula si Yun Xinghua sa kahihiyan. Ang master ay may marangal na katangian at hindi mapag-aalinlanganan ang integridad, ang nasasakupan na ito ay nahihiya. Mahigpit na sinabi ni Yang Kai. Ngayon, ang haring ito ay may mahalagang gawain na ipagkakatiwala sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Yun Xinghua. Pakisabi sa akin, Master. Bigyan mo ako ng iyong Universe Scroll. Sumenyas si Kai. Nagmamadaling kinuha ni Yun Xinghua ang kanyang Universe Scroll at ibinigay ito kay Yang Kai. Kinuha ito ni Yang Kai at ibinuhos ang kanyang lakas dito, pagkatapos ay ibinalik ito sa kanya pagkaraan ng ilang sandali. Namarkahan ko na ang lokasyon ng Voidland. Pumili ng 1,000 tao mula sa Great Blood Continent at pumunta sa Voidland at hanapin mo ang tinatawag na Luzo. Sabihin mo sa kanya na pinapante kita. Magalang na sumagot si Yun Xinghua. Oo, huminto siya sandali bago nag-usisa. Master, iniisip ko kung ano ang dapat gawin ng subordinate na ito pagkatapos makilala si Luzo. Sinulyapan siya ni Yang Kai. Tulungan ng haring ito na pamahalaan ang Star Market sa Voidland Territory. Shua. Tumingin ang 20 higit pa na Heaven Opening Realm Masters sa ibaba. Natigilan din si Yun Xinghua, nakatingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Gusto ni Master na pamahalaan ko ang Star Market. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Para sa anumang puwersa na maaaring kontrolin ang isang Star Market, ang pagkakaroon ng isang Star Market ay masasabing isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng kita para sa puwersang iyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga buwis at pagkolekta ng upo mula sa Star Market, makakakuha ang isang tao ng maraming dami ng Heaven Opening Pills nang hindi nagsasagawa ng anumang mga panganib. Ang Pure Swan Territory ay mayroon ding Star Market, ngunit ito ay pinamamahalaan ng Pure Swan Pavilion, kaya hindi maaaring makagambala ang Great Blood Continent. Ang pagkakaroon ng Star Market ay pinakamahalaga sa anumang puwersa, at tanging ang mga pinakatapat sa kanilang sect ang maaaring pamahalaan ito. Sa ganitong paraan lamang maaaring magpatuloy ang isang puwersa. Ngunit ngayon, talagang hinihiling sa kanya ni Yang Kai na pamunuan ang mga tao ng Great Blood Continent na pamahalaan ang Star Market sa Voidland Territory. Ano, hindi ka pumapayag? Bumaba ang ekspresyon ni Yang Kai. Nagmamadaling sinabi ni Yun Xinghua. Hindi ako mangangahas. Sa utos ni Master, kahit na ito ay isang bundok ng mga punyal o dagat ng apoy, ang nasasakupan na ito ay hindi nakasimangot. Kaya lang ang pagkakaroon ng isang ang Star Market ay napakahalaga, ang subordinate na ito ay natatakot na mabaigaw siya kay Master. Napuno ng hinala ang puso niya. Ito ba ay isang uri ng bitag na itinakda ni Yang Kai para sa kanya? Pero hindi dapat ganoon. Sa ngayon, ang kanyang buhay at kamatayan ay maaaring mapagpasyahan sa isang pag-iisip mula sa kabilang partido, kaya kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay sa kanya, hindi na kailangang gumamit ng ganoong paraan. Kalmadong sinabi ni Yang Kai. Ang aking Voidland ay kakatatag pa lang, at wala kaming sapat na Heaven Opening Realm Masters. Kung hindi dahil dito, sa tingin mo ba ay may oras ka pa na ang pamahalaan ng Star Market? Kahit na ang mga salitang ito ay hindi magalang, para kay Yun Xinghua, ang mga ito ay parang tunog ng kalikasan. Kaya ganyan yan.
Sa katunayan, ito ay dahil sa kakulangan ng tao. Puno ng kagalakan ang kanyang puso, ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kung ganoon, naiintindihan ng subordinate na ito. Master, makatitiyak ka, tiyak na mapapamahalaan ng maayos ng subordinate na ito ang Star Market at tiyak na hindi bibiguin si Master. Siya ay medyo tuso, hindi nagbubunyag ng kanyang mga emosyon, ngunit ang ibang mga low-grade Heaven Opening Realm Masters ay walang ganitong uri ng pagpipigil sa sarili, at marami sa kanila ang nagpahayag ng kasiya siyang nagulat na mga ekspresyon, lihim na nasa sabik. Noong una ay inakala nila na dahil ang Great Blood Continent ay nilabag, at maging ang kanilang pinuno ay kailangang maging magalang sa harap ng kabilang partido, ang kanilang mga hinaharap na araw ay tiyak na magiging mahirap. Mayroon ng ilang tao na nag-iisip kung dapat ba silang makahanap ng pagkakataong makatakas, kung tutusin, lahat sila ay mga master ng Heaven Opening Realm, kaya kung sila ay sumali sa anumang puwersa, tiyak na tatanggapin sila. Kahit naging Lone Ranger sila, mas mabuti pa rin ito kaysa sumunod sa kapritsyo ng iba. Sinong mag-aakala na magkakaroon talaga sila ng pagkakataong pamahalaan ang Star Market? Ito ay isang napakakapaki-pakinabang na trabaho. Kahit na ang Star Market ay pinaghalong mga manloloko at dragon, at mayroong lahat ng uri ng mga tao, ang Star Market ay ang lugar kung saan ang mga transaksyon ay pinakamadalas, at bawat transaksyon ay kumakatawan sa isang malaking bilang ng Heaven Opening Pills. Kahit na sa mga puwersang iyon na may mga kwalipikasyon upang pamahalaan ang Star Market, ang taong pinili upang pamahalaan ang Star Market ay kailangang sumailalim sa napakahigpit na eksaminasyon at maraming bukas at lihim na pakikibaka bago mapili. At ngayon, ang gayong pagkakataon na pinag-aawayan ng hindi mabilang na mga tao ay inilagay sa harap nila. Tiyak na, pagkatapos makaligtas sa isang malaking sakuna, ang isa ay mabibiyayaan ng magandang kapalaran. Kanina lang, nag-alala sila sa sarili nilang buhay, pero ngayon, tinamaan na sila ng napakalaking kapalarang ito. Tila nakikita ng lahat ang malalaking halaga ng Heaven Opening Pills na bumubuhos sa kanilang mga bulsa, kaya paanong hindi sila masasabik? Mapait na ngumiti lang si Yon Xinghua. Kung alam niya kanina na tutulungan niya si Yang Kai na pamahalaan ang Star Market, paano siya makakalaban kahit kaunti? Bubuksan na sana niya ang Spirit Array at magalang natatanggapin siya sa loob. Makahulugang sinulyapan siya ni Yang Kai. Gawin mong mabuti ang iyong trabaho, hanggat nakikita ng haring ito ang iyong sinseridad, sa hinaharap, hindi magiging ganoon kahirap ang iyong paglilinang. Sa paglaon, hindi ka magiging mahirap para sa iyo na dagdagan ang iyong cultivation grade. Nagmamadaling sinabi ni Yon Xinghua. Maraming salamat sa tiwala ni Master, tiyak na hindi mabibigo ang subordinate na ito. Kunin mo itong Jade Slip, kapag dumating ka sa Voidland at nakita mo si Luzo, ibigay mo sa kanya at siya ang mag-aayos. Oo, bibigyan kita ng 5 araw para asikasuhin ang lahat sa Great Blood Continent. Maaari kang magpasya kung sino ang dadalhin mo at kung paano ayusin ang iba pang mga tao. 1,000 tao lang ang gusto kong makapasok sa main Star Market. Pagkasabi nito, tumayo si Yang Kai. Ang haring ito ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Kapag ang haring ito ay bumalik sa Voidland sa susunod, inaasahan kong makita ang iyong mga resulta. Yumuko si Yon Xinghua. Master, mangyaring maghintay at tingnan. Magalang na pinaalis ang Master. Ang maraming Heaven Opening Realms ay sabay-sabay ding sumigaw. Magalang na pinaalis ang Master. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, pinangunahan ni Yang Kai si Yuhi papunta sa bulaklak ng lotus, na mabilis na naging isang bahid ng liwanag na tumama sa kalangitan. Nang mawala ang bahid ng liwanag na iyon sa paningin, nagpakawala ng mabigat na hininga si Yon Xinghua. Sa pagkakataong ito, talagang nakinabang siya sa isang sakuna. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumalikod siya at naglabas ng sunod-sunod na utos, agad na pinakilos ang buong Great Blood Continent. Walang gaanong mga disipulo sa Great Blood Continent, ngunit hindi rin sila kakaunti, mga 6,000-7,000 katao. 1,000 lang ang gusto ni Yang Kai, kaya ang natitirang ilang libo ay hindi maalis. Bukod dito, sa pagkakataong ito, kailangan nilang manatili sa Star Market, kaya sa madaling salita, hindi na sila makakabalik mula sa Great Blood Continent sa hinaharap. Natural na gusto niyang alisin ang 1,000 tao na may pinakamahuhusay na kakayahan, na iniiwan ang iba upang makahanap ng paraan para sa kanilang sarili. Marahil ay maghahanap sila ng kanlungan sa iba pang mga third-class na puwersa o maging sa Pure Grace Pavilion, o marahil sila ay mawawalan ng tirahan, ngunit ang Great Blood Continent ay tiyak na lalamunan ng Pure Grace Pavilion. Kasabay nito, sa Flower Lotus, tumingin si Yang Kai kay Go Ziyan at sa kanyang anak na babae sa kanyang harapan, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Gusto ko ring batiin si Commander Go at ang kanyang anak na babae sa muling pagsasama.
Sinabi ni Guo Ziyan. Salamat lahat kay Master. Kung hindi dahil sa napapanahong tulong ni Master, nakabalik na sana ang aking ama at anak sa Underworld. Sinabi rin ni Guo Miao. Maraming salamat kay Master sa pagliligtas sa aming buhay. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang iyong ama ay isang taong mula sa Voidland, kaya isa ka ring disipulo ng Voidland. Kapag ang isang disipulo ay may problema, natural na hindi ako uupo at walang gagawin. Bumaling kay Guo Ziyan, sinabi niya. Sinabi ng haring ito noon na hanggat nasa limitasyon ng kakayahan ni Guo Miao, bibigyan ko siya ng pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang, ngunit Guo Miao, anong grado ang kayang tiisin ng iyong dawsil? Lumamlam ang ekspresyon ni Guo Miao. Nararamdaman ni Disciple na hindi dapat maging problema ang 4th grade, maaaring medyo mahirap ang 5th grade, pero ngayon. Lumamlam din ang ekspresyon ni Guo Ziyan, iniisip kung paano nasira ang magandang kinabukasan ng kanyang anak na babae ng bastos na iyon na si Gu Jixen, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Martial Peak, Kabanata 4208. Thousand Birds Territory. Dahil kaya niyang paglabanan ang kapangyarihan ng 4th grade, pagkatapos ay sa hinaharap, paikliin ang 4th grade resources at makamit ang 4th grade Heaven Opening Realm. Sabi ni Yang Kai. Sinabi ni Guo Ziyan. Si Mioir ay mayroon ng pundasyon ng 2nd grade, kaya't kahit napaikliin niya ang kapangyarihan ng 4th grade, hindi ito makakatulong. Sa hinaharap, makakamit lamang niya ang 2nd grade Heaven Opening Realm. Master, maraming bagay ang naghihintay na gawin sa Voidland, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng mga mapagkukunan. Ako na ang bahala sa paglilinang ni Miao sa hinaharap. Sinong nagsabing sayang? Tumawa si Yang Kai. Natatakot akong nakalimutan mo si Meng Hong. Young Master Meng Hong. Nagulat si Guo Ziyan. Natural na nakilala niya si Meng Hong. Pagkatapos ng lahat, sila ay magkasama sa Great Cosmological Realm sa loob ng higit sa 10 taon, at malinaw niyang naalala ang nangyari sa panahong ito. Master, ibig mong sabihin. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Si Brother Meng ay orihinal na pinag-iiba ang kapangyarihan ng 3rd grade, ngunit pagkatapos masira at pagkatapos ay muling itatag ito, ngayon ay pinaliit na niya ang kapangyarihan ng 5th grade. Kung makakamit niya ang Heaven Opening Realm sa hinaharap, ito ay maging ang 5th grade Heaven Opening Realm. Ito ay dalawang yugto na mas mataas kaysa sa simula. Alam din ng hamak na ito ang tungkol dito, ngunit nagkaroon lang ng pagkakataong ito si Young Master Meng Hong dahil nakakuha siya ng ilang Taiyi Divine Purifying Water. Gayunpaman, ang Taiyi Divine Purifying Water ay napakabihira, kaya imposible. Master, ano ito? Habang nagsasalita siya, biglang nanlaki ang mga mata ni Guo Ziyan habang nakatitig sa isang maliit na bote ng jade na lumitaw sa kamay ni Yang Kai. Nanginginig ang bote ng jade, at mula sa loob ang tunog ng likido. Ito ang Taiyi Divine Purifying Water. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Kahit na nahulaan na niya, nang kinumpirma ito ni Yang Kai, hindi mapigilan ni Guo Ziyan na mapabuntong hininga. Maging si Yuhi ay napalingon sa gulat. Sa Land of Elders, hindi makapasok ang Heaven Opening Realm, kaya hindi nila alam kung anong magagandang bagay ang nakuha ni Yang Kai doon. Ang iba ay hindi mahanap ang Taiyi Divine Purifying Water, ngunit si Yang Kai ay marami nito. Ang Taiyi Purifying Divine Water ay isang kayamanan na nakuha ni Yang Kai mula sa Land of Elders. Sa pamamagitan ng Divine Water na ito, maaari nating linisin ang kapangyarihan sa selyo ni Guo Miao. Mabuti na lamang at isang uri ng kapangyarihan lamang ang kanyang nakondense, kaya hindi siya mahihirapang linisin ito. Ewan ko lang kung si Guo Miao may lakas ng loob na gawin iyon. Kaya mo bang tiisin? Tuwang-tuwang sinabi ni Guo Miao. Master, ibig mo bang bigyan ako ng pagkakataon ng Taiyi Divine Purifying Water upang magsimulang muli? Hindi pa niya narinig ang Taiyi Purifying Divine Water dati. Pagkatapos ng lahat, siya ay naglilinang sa Great Blood Continent at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya siya ay medyo ignorante. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanyang paghihinuha ang epekto ng item na ito mula sa pag-uusap ni Yang Kai at Guo Ziyan. Hindi masama, tumanggo si Yang Kai. Bagaman hindi ko pa nagagamit ang Taiyi Divine Purification Water na ito, ang isang kaibigan ko ay mayroon na. Ang bagay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong magsimulang muli, ngunit ang panganib ay hindi maliit. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa iyong dawsil. Kung hindi ka mag-iingat, masisira ang pundasyon mo, at masisira ang iyong kinabukasan. At saka, sa proseso ng paglilinis ng iyong dawsil, natatakot akong magtiis ka ng matinding sakit. Maingat na sinabi ni Guo Miao. Master, maaari ko bang tanungin kung ano ang nangyari sa iyong kaibigan sa huli? Ngumiti si Yang Kai. Kahit na dumaan siya sa maraming paghihirap, sa wakas ay nagtagumpay siya.
Isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Go Miao. Kung ganoon, Master, mangyaring ipagkaloob itong Taiyi Purifying Divine Water. Handang subukan ito ng disipulo. Napag-isipan mo na ba? Tanong ni Yang Kai sa mahinang boses. Sinabi ni Go Miao. Pinag-isipan ito ng mabuti ng disipulo. Ang disipulo ay orihinal na may kakayahan sa 4th grade, ngunit ngayon ay napipilitan akong paikliin ang kapangyarihan ng 2nd grade. Kahit naligtas akong umakyat sa 2nd grade sa hinaharap, natatakot ako na hindi ako makontento. Sa halip na makaramdam ng hindi kasiyahan sa hinaharap, mas mabuting subukan ito ngayon. Kahit na mabaigo ako, hindi magsisisi ang alagad. Si Go Ziyan ay nakatayo sa gilid, may gustong sabihin ngunit nag-aalangan, na para bang gusto niyang pigilan si Go Miao, ngunit sa tuwing lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, nilulunok niya ito pabalik. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at isuko ang ideya na pigilan siya. Ibinigay ni Yang Kai ang Taiyi Purifying Divine Water kay Go Miao at nakangiting sinabi. Dahil may puso kang sumulong, tutuperin ng haring ito ang iyong hiling. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Nang ang aking kaibigan ginamit niya ang item na ito, umasa siya sa kanyang malakas na kalooban para makapasa. Iba na ang araw na ito. Sa pagprotekta sa iyo ni Yuhi, sa tingin ko mas magiging relax ka. Oo, kinuha ni Go Miao ang bote ng jade at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Mukhang hindi niya hawak ang Taiyi Purifying Divine Water, kundi ang kanyang kinabukasan. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang ama, binigyan siya ni Go Ziyan ng isang nakapagpapatibay na tingin. Walang pag-aalinlangan, si Go Miao ay agad na nag-iisa para kunin ang Taiyi Purifying Divine Water. Natural na hindi ito pinayagan ni Yang Kai at inutusan si Yuhi na alagaan itong mabuti. Maraming sikretong silid sa Falling Lotus Flower. Nakahanap silang dalawa ng isang lihim na silid at pumasok. Binuksan nila ang paghihigpit at ibinukod ang loob mula sa labas ng mundo. Si Go Ziyan ay nakatayo sa labas ng pinto na parang isang bakal na tore, pabalik-balik. Puno ng pag-aalala at pag-aalala ang mukha niya. Lumipas ang mga araw, at ang Falling Lotus Flower ay dumaan sa sunod-sunod na malaking teritoryo. Makalipas ang 20 araw, sa wakas ay nakarating na sila sa malaking teritoryo kung saan matatagpuan ang First Inn. Noong unang dumating si Yang Kai dito, wala siyang masyadong alam tungkol sa malaking teritoryong ito. Ngayon lang niya nalaman mula sa mapa ng universe na ang malaking teritoryong ito ay tinawag na teritoryo ng Thousand Birds. Nagkaroon ng 2nd grade na puwersa, ang Thousand Birds Sect. Gayunpaman, ang Star Market dito ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Thousand Birds Sect. Walang ibang dahilan. Bagamat ang Thousand Birds Sect ay isang 2nd grade na puwersa na may matibay na pundasyon, ito ay isang subordinate na sekta ng Great War Heaven. Dahil dito, ang tunay na master ng Star Market na ito ay ang Great War Heaven, isa sa 36 na paraiso. Sa Trichilia Cosm na ito, mayroong kasing dami ng 1st grade, 2nd grade, at 3rd grade na puwersa gaya ng mga buhok sa isang baka. Marami sa kanila ay mga subordinate na puwersa. Halimbawa, sa Void Territory, ang Void Land ay nangingibabaw sa isang malaking teritoryo. Ang iba pang 3rd grade na puwersa na naninirahan sa Void Territory ay kabilang sa Void Land at mga subordinate na sekta ng Void Land. Dati, noong itinatayo ang Void Land, ang mga 3rd grade force na iyon ay nagpadala rin ng maraming tao para tumulong. Ang Void Land ay ganito, at karamihan sa iba pang mga 2nd grade na puwersa ay ganito. Halimbawa, ang relasyon sa pagitan ng Pure Grace Pavilion at ng Great Blood Continent ay isa ring subordinate na relasyon. Kung makokontrol ng isang 2nd grade na puwersa ang isang malaking teritoryo, paano naman ang mga Heavenly Paradise at Blessed Land na iyon? Ang bawat Heavenly Paradise at Blessed Land ay kinokontrol ang higit sa isang malaking teritoryo. Mayroong kasing dami ng 10, at kakaunti sa 7 o 8. Ang lahat sa malalaking teritoryong ito ay ang pundasyon ng mga Heavenly Paradise at Blessed Land na ito. Ang teritoryo ng Thousand Birds ay isa sa malaking teritoryo na kinokontrol ng Great War Heaven, at ang Thousand Birds Sect ay isa ring subordinate na sekta ng Great War Heaven. Kung ang Great War Heaven ay may anumang patawag, ang Thousand Birds Sect ay hindi makakalaban, maliban kung ayaw nilang magpatuloy na manirahan sa teritoryo ng Thousand Birds. Para sa anumang Heavenly Paradise at Blessed Land, ang pagsuporta sa isang 2nd grade na puwersa upang bumangon at palitan ang iba ay isang oras lamang. Lihim na nagalaksi Yang Kai na ang Void Land Territory ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng anumang Heavenly Paradise at Blessed Land. Kung hindi, ang kasalukuyang Void Land Territory ay malamang na yumukod sa isang Heavenly Paradise at Blessed Land at kumilos ayon sa kanilang kagustuhan.
Sa ikalawang araw pagkatapos ng pagdating sa teritoryo ng Thousand Birds, biglang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng sikretong silid. Nakita ito ni Guo Ziyan, na nagbabantay sa labas, at kinakabahang nagtanong. Kumusta? Tumawa si Yuhi. Pumasok ka at tingnan mo ang sarili mo. Kasabay nito, binaliktad niya ang kanyang katawan at sumugod sa lihim na silid na parang hangin. Ilang sandali pa, narinig ni Yang Kai ang walang humpay na pagtawa ng taong ito. Salamat sa iyong pagsusumikap, tumanggo si Yang Kai kay Yuhi. Umiling si Yuhi at sinabing, mula sa simula hanggang sa huli, wala akong ginawa. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Si Guo Miao ay isang magandang panla. Kung ikukumpara noong ginamit ni Meng Hong ang Taiyi Pure Divine Water, may malaking kalamangan si Guo Miao. Una, nag-condense niya ang lakas ng second grade, na mas mababa ng 1 grado kaysa sa lakas ng third grade ni Meng Hong, at ang epekto ng Taiyi Pure Divine Water ay mas malaki at mas mabilis. Pangalawa, na-condense niya ang lakas ng second grade sa loob ng napakaikling panahon, at mas madaling hugasan ito ng malinis. Pangatlo, nag-condense lang siya ng second grade strength, habang naka-condensed si Meng Hong ng ilan. Kung makapagtiyaga si Meng Hong, walang dahilan para mabaigo si Guo Miao. Ang kasalukuyang kalagayan ni Guo Miao ay hindi masama. Kailangan lang niyang magpahinga saglit bago niya simulan ang paglalagay ng pundasyon para sa sarili niyang Heaven Opening Realm. Napakabilis, lumabas si Guo Miao sa pangunguna ni Guo Ziyan at lubos na nagpasalamat kay Yang Kai. Agad na kumuha si Yang Kai ng ilang 4th grade cultivation resources at ipinagkaloob ang mga ito, na labis na nagpapasalamat kay Guo Miao. Makalipas ang 2 araw, nakarating na rin sila sa Void Ferry ng Star City. Tinanggap ni Yang Kai ang Falling Lotus Flower, nagbayad ng ilang bayarin, at dinala si Yuhi at ang iba pa sa Star City sa napakagandang daan. Sa pagtingin sa malabong pamilyar na mga kalye at sa mga tindahan na hindi gaanong nagbago, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Sa huling pagpunta niya sa Star City kasama ang Lady Boss at ang iba pa, malaki pa rin ang utang niya. Sa huli, kailangan niyang umasa sa Lady Boss para mabayaran ang utang. Sa oras na iyon, lalo siyang gumagala at nag-iisa. Ngayon, 12 taon na lamang ang lumipas, at nang siya ay dumating muli, siya na ang master ng Voidland. Hindi lang mayroon siyang mga Heaven Opening Realm expert tulad ni Yuhi at Guo Ziyan, mayroon din siyang mga future elite tulad nilang Qingshan at ang Scabby Head. Sa mahigit 10 taon, gaano kalaki ang nagbago? Kung ang Star City sa Void Territory ay isang medium-sized na Star City, kung gayon ang Star City sa teritoryo ng Chenyao ay isang malaking Star City. Maraming tao ang dumarating at umaalis, at lahat ng uri ng mga kalakal ay magagamit. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang Star City sa Void Territory ay tila medyo sira. Si Yang Kai ay hindi pamilyar sa lugar na ito. Sa bagay, noong nangungulekta siya ng mga utang, halos nasagasaan na niya ang buong Star City. Makalipas ang mahigit 10 taon, hindi gaanong nagbago ang Star City, kaya natural na hindi siya mawawala. Agad niyang pinamunuan ang isang grupo ng mga tao at maluwag na naglakad patungo sa unang stall. Ito ang unang pagkakataong nakarating si Guo Miao sa isang lugar tulad ng Star City. Puno siya ng kuryosidad sa mataong lugar na ito. Bago sa kanya ang lahat, at pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad, bumili siya ng maraming random na bagay. Nakangiting sinundan siya ni Guo Ziyan. Kahit anong magustuhan ng anak niya, binili lang niya. Halata ang kanyang mapagmahal na damdamin, na para bang gusto niyang bumawi sa lahat ng masama na naramdaman niya nitong mga taon. Pagkatapos maglakad ng 2 kalye, biglang sumimangot si Yuhi, na sumusunod sa tabi ni Yang Kai. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang banayad na puwersa ang lumabas. Ang kanyang magagandang mata ay malamig na tumingin sa gilid, ang kanyang ekspresyon ay alerto. Bago pa makapag-react si Yang Kai sa nangyari, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin nang maramdaman niya ang kaguluhan, at nakita niya ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakatitig kay Yuhi na may pagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang taong ito ay may masamang anyo, at masasabi ng isang tao sa isang sulyap na siya ay hindi isang mabuting tao. Kasabay ng kanyang ekspresyon, siya ay mukhang sobrang nakakatawa. Sa sandaling ito, ang isa sa kanyang malalaking kamay ay nakataas sa ere. Sa hitsura nito, gusto niyang tapikin si Yang Kai sa balikat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon ni Yuhi at pipigilan siya. Sa sandaling ito ng labanan, naramdaman din ng taong ito ang malupit na lakas ni Yuhi at hindi niya maiwasang mabigla. Sa pagtingin sa malaoso na lalaking ito, hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Shopkeeper Pei. Ang taong ito ay ang P1 ng 100 Refinement Hall.